Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawan sa Israel ug sa Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan og ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini ang Dios magapanalangin siyang pulong. So our topic is about a new covenant, ang usa ka bag-o nga kasabutan nga gipadayag ni Lord sa iyang katawhan. So kung na mingon tag a new covenant, naa di ay daan nga covenant. Nag-agas? Ako nag-agas ng covenant. Naa di ay daan nga kasabutan. Nga ato nabawaan ang daang kasabutan, the old covenant ni Lord is kining iyang di hatag sa una magigit tagaan niya makatawhan niya. Pero ang kailainan aning bag-ong kasabutan nga gisaad ni Lord, gipadayag ni Lord kang Jeremiah is dili sama sa iyang gihatag sa kining iyang sa ilang katigulangan. Sa ato pa naay difference o naay difference na ng kalainan. So matod pa din nga sa verse 32, this covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and brought them out of the land of Egypt. Dili ni sama ato nga kasabutan silang katigulangan nga gihatag daw sa Ginoo sa ding gikuha niya sila sigikan sa yuta sa Egypt. They broke that covenant. Ila tonggi supak, ila tonggi unsa tawag ana, ilang gisupak maong kasabutan matod pa dinhi. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo uban kanila sa katigulangan sa diyang gikuha ko sila gikan si wala nila tumana ang maong kasabutan, or they broke ilang supak, wala nila tagai og pagtagad. So ang Ginoo nalain kay maayo man gid ang tumong sa Ginoo, pero wala lang nasabti sa katawan sa Ginoo tungod kay na-deceive naman sila. Ang taong na-deceive na dili na basta kasabot. Kay ang spirit of deception mura siya og panganod nga baga nga motabo na sa kahayag sa adlaw. Di ba bisag hayag man gid ang adlaw, pwede man silang hayaga, pero tabunan na ganin siya sa gabon, maglahi na gid ang kuan, maglahi na gyud ang unsa na ang kining pananaw kay mungit-ngit na gina. So inga na gyapon ang tao nga na-deceive na sa kaaway, natabunan na yang una-una, natabunan yang mata, natabunan na yang kasing-kasing sa deception. Dili na gid na niya maklarog, di niya masabtan. So muuna nga naanagi kalainan, naanay kabag-uhan sa iyang sinultian, sa iyang tinanawan, sa nilihukan kay mo magid ang realidad naay abnormalities na. So matod they broke that covenant, though I love them as a husband loves his wife, says the Lord. So nagpadagid si Lord nga inga na nakapalangga ang katawan sa Israel, higugma gid niya sama sa bana nga nagigugma sa asawa. Kay mauman jud na dapat lagi kuno husband love your wife as Christ loved the church. So inga na gid ang pagigugma sa Ginoo, ang pagigugma sa Ginoo kay agape man lagi, agape love man ang naa sa Ginoo. Walay kining paglubad, tinad-anay gyud. Dili gid siya ingon nga basta-basta. So yung dinhi nga kanang ang iyang pagigugma sama sa bana nga nahigugma sa iyang asawa, says the Lord. So makita din nato, masabtan nato nga ang tinuod inday dapat nga kanang pagbati sa bana gugmang tinuod pud. As a husband loves his wife. So inga na jud na kay kung inga na ang gugma sa bana sa asawa, na ipagigugma ay respeto ay tsada ang foundation sa relationship.
ug mokuha nas anak. Pero kung wala gani gugma, wala gid hugsagsa gid ang tanan, because love is a good foundation of a relationship. If there is no love, if there is no love, there's no respect. So mo na nga wala na, gubot gid siya, mahagsa siya. So mo na ang pamilya nga founded by love, both are respecting one another, o nindot gid siya. Okay, now in verse 33 nga dinhi, inig-abot ni adtong panahon na katong I will give kay I will make a new covenant. Maghimo ko ang kasabutan sa verse 31. In verse 33 is but this is the new covenant I will make mo kini ang bagong kasabutan nga akong pagahimuon sa katawan sa Israel on that day. So paghitabo na ang adlaw, matod pa, says the Lord, I will put my instructions deep within them. So mauna siya isa nga kanang kasayuran may tungod sa bagong kasabutan nga sugyot ni Lord sa katawan. In verse 33, inig-abot atong panahon na mao kini ang kasabutan nga himuon ko sa uban sa katawan sa Israel, ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing, ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawan. Ako ang Ginoo nga nagsulti niini. Okay, so intindi, I will put my instructions deep within them. So kung ang daan na kasabutan is kining dili nga na mo ni ang bag-o karon, ibutang na ni Lord sa sulod gid ibutang deep within them. I will put my instructions deep within them. That is in LT and ESB. I will put my law within them. So ibutang gid nila sa atong sulod, sa atong kasing-kasing. I will write it on their hearts. So sa Old Testament, tablet of stone man to ibutang ang kasabutan, tablet of stones, diba? Sa papan sa bato. O karon mo ni ang bag-o, dili na sa tablet of stone, sa kasing-kasing na sa tao. Amen. Sa kasing-kasing na sa tao. Muna ang epekto ani unya sa gingon tsada kayong epekto. Sada kayong epekto. So matod pa ni nga ang maong kasabutan nga giingon ni Lord padayag ni Lord kang Jeremiah para sa katawan sino is ang kabag-uhan is dili na sa papan ibutang kundi sa sulod na. I will put my instructions deep within them. Deep within, itisok gid ni Lord. Ipatisok gid ni Lord sa sulod. And I will write on their hearts. Okay. And I will write on their hearts. Atod pa, ako na isulat sa ilang kasing-kasing. Okay. So, mooning ang first nga I will is I will write my instructions deep within them, sa bagong kasabutan na. Ikaduha, I will put my instruction deep within them. Ang first nga instruction, ang first nga I will ni Lord ani nga bagong kasabutan. Ikaduha, I will write them on their hearts. Lahi man gud tong I will put my instructions deep within them. Akong ibutang ang ako mga kasuguan sa sulod sa ilang yung kasing-kasing. Ikaduha nga I will write on their hearts. I will write them on their hearts. Ibutang nako, isulat nako sa ilang kasing-kasing. Okay. So mauna nga then ang resulta din ani, I will be their God. Ikatulong nga I will ingon nila sa ani nga bagong kasabutan. I will be their God and they will be my people sa ato. Unsay pasabot ani nga ang Dios nagdiud muhari sa kasing-kasing sa tao. Kay ang pulong sa Ginunaan naman. So kung kinsa karon sa mga katawhan nga diin naadiya ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing, kung siya kadok na siya gugma sa pag-alagad na siya fear of the Lord, it means nabutangan na gid na
ang atong kasing-kasing sa pulong sa no mo na ni ang bag-ong kasabutan nabutang na sa atong kasing-kasing. Amen. So mo na siya nga dili malangkat gyud nga naa jud kay kon nga gusto jud ka nga mo makiistorya sa Ginoo, gusto ka magwali naa gid ang mo kasing-kasing sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo ang kasabutan, ang bag-ong kasabutan nabutang na sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing nabutangan na sa bag-ong kasabutan sa Ginoo. Naa na mo'y kasabutan sa Ginoo mo nang dili na malangkat sa imong kasing-kasing tungod kay grabe na ang covenant ang kasabutan. Matod pa, I will be their God. Ako na ilang Dios. Sa ato pa, dili lang sa bakba, kundi gikan sa kasing-kasing nga si Lord na gyud ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Dili na gyud usahay lahiin pa. And they will be my people. And they will be my people. Now, nakadumdum ko sa isa sa mga gingon ni Lord. I forgot the verse. I have no time. Katong gingnan ni Lord ang mga katawhan nga. Ana mo ng syudara. Because na ako'y pipila ka mga katawhan diha. Na ako'y pipila ka katawhan diha. Anang syudara. So sa ato pa, dili lagi gid tanan katawhan sa Ginoo. Dili tanang tao sa kalibutan katawan sa Ginoo. Ang giilan ni Lord nga katawhan sa Ginoo katurang gipahari si Lord silang kasing-kasing o kanunay sila nag kig-communicate sa Ginoo. Nag-istorya sa Ginoo because relationship man ang relationship is strengthened through communication. Amen. Through respect, through kining sa tawag ani open nga communication. Open nga you are always talking to the Lord. Bisag asa ka, bisag sa trabaho ka, through your mind you are communicating unto the Lord. Through your spirit you are communicating unto the Lord. So dili lang mahimo na tong matawag ang Ginoo kung dili lang kay expression ra na nimo, but it's really coming from the heart. Nga bisag trabaho ka, ang imong mind nag-communicate ni Lord, nagpa-guide ni Lord. Ang communication is always matod pa diri. And then matod pa dinhi nga sa verse 34, and they will not need to teach their neighbors, nor they will need to teach their relatives, saying, you should know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord. Ana nga panahon na, dili na kuno kinanglan ang mga silingan o parente nga mawalikan nga makisayod sa Ginoo. Kay ana part ani nga pag-fulfill ani nga kasabutan is ang matag-usan na makabato ni ini. So dili na kuno angay walahon nga they will not need, dili na siya angay magtudo silang silingan ni sa ilang mga relatives or parente nga masayod ko sa Ginoo kinanglan nga makabalo mo sa Ginoo, mga lagad mo sa Ginoo. Kay for everyone from the least to the greatest will know me already. Okay, now. So, aning verse 34, this speaks about revival. Oo. This speaks about revival. When God will pour out His Spirit para ibutang ang iyang pulong sa kasing-kasing sa tao. Matod pa, is grabe na gyud, grabe na. So, mo na nga dili na kuno ganan magtuluan ka everybody is touched by the Holy Spirit and the Word of God is nakasulod na sa kasing-kasing ug mo na tong kasabutan nga mga lagad gid sa Ginoo. Amen. Sa ato pa aron kining nga versikulo 34 na fulfill na ni wa pa. Wala pa, di ba? Wala pa. Kay everyone kuno, and they will not need to teach their neighbors. Di na sila magwalis sila mga silingan. Kay ang mga tag-usa is naka-receive na. So sa ato pa kining verse 34, wala pa na fulfill. Maabutay pa ni siya. Ug
dili ni mahitabo kung dili pud ta mag respond sa kuan sa Ginoo. Oh. Di ba? Mahitabo ni siya kung mahitabo ang nahitabo sa Book of Acts, the Acts Church, ang church nga manglihok because there is revival. Nganong namuhat to pag-ayo ang mga disciples si Jesus, ang mga tauhan ni Jesus dito sa Acts, because they were empowered by the Holy Spirit. They were baptized by the Holy Spirit. So when the great revival will happen, matod pa, grabe ang outpouring sa Holy Spirit, ang matag usa mahimong kapanudlanan sa Espiritu Santo, matod pa, ug kung musulod mukunsad ang Espiritu Santo is dili nimo mapuggan nga ang imong kasing-kasing is punon sa Ginoo, alimpyuhan sa Ginoo, punon sa Ginoo, bag-uhon sa Ginoo, muna matod pa sa pulong sino that they will be my people, I will be their God. Tulo gid ang luha pagtandog sa Espiritu Santo, and this is going to happen. Mahitabo ni siya, kaya wa pa may natabo nga tumasilingan na kay balon sa Ginoo. Di ba kung nakailan na kita Ginoo, because this week man sila to or last week, di ba ako man natog trabaho muuli mo jutos balay. Di ba muuli kitag balik kung man trabaho kay kuan gawas og katong gasagsaag bisag asa lang ma paingon. So nga na gyapon mabuan nato kung unsa bagid atong relationship sa Ginoo. Sa isa ka semana katabaho ta, pero dapat muuli gid tas Ginoo sa balay sa Ginoo during sa Sunday. Amen. Hello. Di ba? Everyday kung trabaho ta, muuli gid tas balay. So, sa pasabot ana, sa kada semana dapat muuli tas balay si Ginoo. Mo pasilong ta, mo simbat tas Ginoo, mo na pagpadayad nga niuli jud tas balay si Ginoo. Regular ta nga muuli sa balay si Ginoo. Ang panimbahon, ang atong presensya, atong response sa Ginoo is during sa panahon sa worship, isa na pagpadayag nga interesado tag langit. Isa na pagpadayag nga anak jud kas Ginoo. Sa mas estudyante nga matinud-anon nga nag-eskwela, makita gina permis eskwelahan nga serious kay mamati og matud pa, wala na taken for granted. That is why ang panimbakon kung imong gitagaag pagtagad, isa na nagpapaila nga ang Ginoo mao nagihari sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Kay ngan kung yari anta sa Ginoo is mudot-dot ta sa Ginoo, dili ta magpalayo sa Ginoo. Amen. Nga na siya. So matod pa diri, dili na sila magtudlo sa manudlo sila silingan, sila mga parenti nga said mo sa Ginoo, mga lagad mo sa Ginoo, for everyone from the least to the greatest, gikan sa pinakagamay nga tus pinakadako, will know me already. Why? Because of the power of the Holy Spirit nga mo kunsad mo tudlo sa matago sa says the Lord, and I will forgive their wickedness kana. Pasayloon nako sila sa ilang mga kadautan. That is ika number 5. Okay, number 5 nga I will forgive their wickedness during sa bagong kasabutan. Matud pa sa pulong sino, and that is the time of the great revival. Matud pas because the great revival is grabe ang pagpamuot sa Espiritu Santo, mutisok gid sa atong kasing-kasing ang iyang pagtandog mo na nga makatulo ang luwa, makonvicted ang tao sa iyang sala, o matud pa kay convicted man ang tao sa iyang sala, I will forgive their sins. Kaya nagpasaad na sila sa Isaiah nga bisag unsay kolor sa inyong sala kaya niyang papution. Amen. In the book of Psalm 102:02 nga unsa man kalayo ang inyong sala gikan sa east to the west, kaya ni Lord papason. So ingana nga this is the good plan of the Lord. This is the blueprint of the Lord that we need to have. Ano yung blueprint ni Lord? Kung ato ning makuan, bulahan jud ta. Kay bisag unsaon na tong paningkamot, bisag unsaon na tong paningkamot kung layo na jud tas Ginoo, bugat og kapoy dili gyapon ta magbanampuson apan kung duol tas Ginoo na ay guidance, guided ta,
di nakta mag-effort og ayo para panalangin kay ang presensya ni Lord panalangin na. And then ang ato day mga tikang is iplastar ni Lord, i-guide ni Lord, ipahailuna ni Lord. Muna nga nindot gid ang dagan kung naa ka nato ang Ginoo, ang kalayo sa Espiritu Santo, nagkalayo ka nato nganuman. Samtang kita nanarbaho, nagtrabaho putos Ginoo, naaputay gipang walihan, naaputay gipanguanan sa Ginoo, gipang dasig sa Ginoo. Kay mo na epekto nga kung kunsaran ta sa Espiritu Santo, di na tumapugnan ang iyang presensya, ang iyang kaayo ato diyong masulti. Lagi na siya ang kalayo, dili ni mo mapugnan ang kainit, mugawas gid na siya. Di ba? Kung ang tao nagbugnaw na, mag-hot compress siya. Kung dili mag-hot compress, magpaduol lang sa kalayo or mainit lang gid ang iyang body temperature. Di ba? Kadungdung ko sa una, dili man to hot compress ang sa una nga ana gid ang kuan sa panit. Magpaduol ra man jud ka sa unas abuhan man to sa una or kusina, paduol ra jud ka kung gitugnaw ka, magpaduol ka o sa kuan pa may fireplace ang kuan dito sa kusina. So dito sa Alaska na isa fireplace kay kung tugnaw kay sanan ipadagkot andar lang to ilang fireplace, di na kay sa mabugnawan. So ingana kung nabugnaw na gani atong kalang espiritu, nagmabugnaw na atong kalang espiritu, kabalot ta magpainit ana mangita tag pamaagi magpainit. Kay kung mabugnaw di ba ang tao nga hapit nagakamatay, paingon na siya bugnaw kung dili na matabang, magbaba nag-ayo ang iyang body temperature, delikado na siya tabangon. So ingana gipon sa atong espiritu anon nga aspeto, ayo tuguti nga ang imong kabugnawon sa pagpangalagad sa Ginoo, imo na lang pasagdan, di ka mangitag pamaagi nga mainit niya, mainit ka sa istorya, dili na ka mainit sa pulong sa Ginoo, mainit sa presensya. Dako na kay nang questionable. So ingana sa pulong sa Ginoo nga pag-abot sa paghatag ni Lord sa bagong kasabutan, matud pa grabe ang buhaton ni Lord, and I will forgive their wickedness. Bisag unsa kadako sa sala, pwede tang pasayloon ni Lord. Nabi tayo na-communicate na ko nga grabe gid ang pagtandog sa Ginoo sa una. Kasaksi jud ko niya, nagpalay na sa Ginoo pila ka tuig na nagpalay, nakalimot ako pila ka tuig nagpalay, nag-communicate ni maulaw na daw kuno siya balik, maglisod siya sugod, asa maglibog siya og asa siya magsugod. Muna akong gingon nga pag kuan jud dut sa Ginoo mo ni wana. So to I will forgive their wickedness. Ingana si Lord ka loving, bisang nagpalayo na tas Ginoo nagpalay sa Ginoo, pero ang Ginoo nagsige pod ingon nga duol lang layo kasi imong pananaw, pero maginahinay kag duol nako, maduol ra ka nako. Sa to come unto me those who are heavily laden and I will give you rest. Kabalo si Lord nga nganong na ingana na tungod kay ang yawa nagbalang puso na deceive ang tao. So willing ang Lord mutabang kung kita nagstruggle ana nga gusto ta mo balik sa Ginoo. So balik lang gid sa Ginoo kay walay balibaran ni Lord, wala iyang balibaran. I will forgive their wickedness man ang ikalima nga I will sa new covenant nga ihatag ni Lord. I will forgive their wickedness and I will never again remember their sins. Kana ika-unom, dili na day nako dumduman ang ilang sala kay papaso na niya. Amen. Ingana. So mo na ang kanindot diya nga pag human na to pangay pasaylo, maghuman na to atong gibubo sa Ginoo ang tanan, atong gi-pour out ni Lord. Pasagdaan ta niya magluha, maghilak, pasagdaan ta kay damor ta nga magtulo atong luha, damor nga mag-communicate ta sa Ginoo, damor ta na-release sa atong gibati, damor ta na i-cleansing, damor ta nga gi-purify, gi-sanctify ni Lord, because di ba ang tubig mo ay magpalimpyo. Once nga much water ang gibubo is na ay kahinluan, madrain ang mga hugaw. So nga na munang ayaw pugni kung kailakon ka, muhilak ka nga naman, ginalimpyukan ka ni Lord, ginalimpyuan ka ni Lord. Pasagdi nga magilaka ka, ayaw kaulaw sa tao. Kaya say maulaw man ng tao, hilak kay maulaw sa tao. Ayaw na kuna
sa tao kuna nga ang Dios is gitandog ka, gihikap ka sa Ginoo, gilimpyuhan ka sa Ginoo. Do not let pride stop God to cleanse you. Allow Him to cleanse you until He is done with you. Do not think of other people, think of yourself. That God is cleansing you, God is purifying you, making you a person, because that's what God wants you to be. To become like Him. Cleansed, purified, sanctified, holy before the Lord. Ingana ra siya igsuon. Sumatod po din I will never again remember their sins. Dili na nako dumdumon ng ilang sala. Pagkanindot. Nindot yung kaayo. Nindot yung kaayo. So, the enemy is putting injection, negative guilt sa atong mind. Nga ingana imong sala. But in the sight of the Lord, kung ato nag-pour out, i-cleanse na ta ni Lord. Ingon ni Lord, I will never again remember their sins. Di na nako dumdumon ang ilang sala. That's the power of the Lord, because gi-declare na ka ni Lord nga not guilty, as the lawyer declares not guilty. It means nothing to worry about. So ingana si Lord, not only is our Lord, but He is our lawyer, declaring us not guilty when we repented of our sins, no matter how big is our sin. Matod pa sa pulong sino, iyatang pasayloon. I will never remember their sins. Mga kanindot diha. Diba? Katong si Zacchaeus, na tax collector. Dakan magito siya. Wala na, gi-acquit na si Zacchaeus sa iyang sala, because when God forgive, He forgets. Ang yawa ray mag-inject sa imong guilt para kuan ka, mabother ka. But ang voice ni Lord, ang word ni Lord, once nga itagpasaylo, once there is cleansing, there is healing and there is forgiveness, and He will never remember the sins. Sa unsa nga principle na nato madumduman nga ingan na, di ba kung manglaba manglimpyo, manglaba lang sa pag-anod ana sa hugaw, dili na to nimo makit-an. Di ba? Pag-anod ato sa hugaw, pagwaswas nimo, pagwaswas nimo, pagsabon nimo na pa to, pero pagwaswas nimo maadto na to, ingana ka power, ingana nga principle nga principle nga after ta mga ipasaylo sa Ginoo, matod pa ang atong sala gidrain na sa tubig, gidrain na sa iyang precious blood. So muto i-forget na niya ang atong sins. I-forget na niya atong sins. Limtan na niya atong sala. I will never remember their sins. Gianod na. Hello. In verse 35, it is the Lord who provides the sun to light the day, and the moon and the stars to light the night, and who stirs the sea into roaring waves. His name is the Lord of heaven's armies, and this is what He says. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo kuno mo ay nagpasidlak sa adlaw during sa adlaw. Ug siya pud ang nagpasiga during ang bulan ug ang bituon. Asa na ang bulan ug ang mga bituon nagpadan-ag sa kagabion. Ug matod pa, siya kuno ang nagpa-stir up sa sea into roaring waves. Siya ang nagpatingog, nagpakuan sa kanang dagat aron kuno magbalod. Matod pa, magtingog ang balod. The name of the Lord of heaven's armies, this is what He says. So dili ta magduha-duha kang Ginoo, gamhanan ang Ginoo sa bag-ong kasabutan. Grabe kaayo ang pagpadag ni Lord sa iyang gugma mo na nga. Kung makasabot ka, makatulo imong luha, how much God loves us. Muna nga, kung na ay failure sa gugma, sa diri sa kalibutan, na diri ka bless o relationship sa tao, it's ang nindot kaayo nga kanang lover is si Lord. Amen. The lover of our soul, the lover of our body, no matter how unsa nata ang atong figure sa atong body, love kay puta nil kay ang usay ang tao
Mulab ra kung sexy ka pa, gwapa ka pa, matanon ka pa, mausab ang ilang gugma kung kuan, pero si Lord bisan pag wa na tayo ligo, bisan pag nabaho na ta, love gyapon ta ni Lord, ingan na ang tinuod nga gugma, dili tungod sa baho, dili tungod sa body figure, dili tungod sa beauty, but gilab ta niya buong buo. Amen. Buong buo, walay duda na. So the best lover of our lives is the Lord. So don't get discouraged, don't get nga kining be able nga kuan ka, depress ka because gibiyaan unsa ba ka na gibulagan. Ingon si Lord nga siya willing nga mo higugma nato, willing siya nga modamay nato. Kay nga na siya ka mahigugmaon nga Dios. Praise the Lord. In verse 36, where is that? In verse 36 sa Bisaya, nagsaad siya nga samtang magpabilin pa ang hanay sa mga butang sa kinaiyahan, magpabilin nga nasud ang Israel. So unsa ipasabot ana nga ang stability sa kining kuan sa katawan sa Ginoo is iya jung ipakuan nga naay kasiguruan samtang hanay pa I am as likely to reject my people Israel as I am to abolish the laws of the nature. Matod pa kanang mura kuno siya sa Bisaya kay lahi jud siya sa Bisaya, no? Usay na imbis nga positive sa English na negative sa Bisaya. I am in NLT na siya, in ASB, if this fixed order departs from before me, declares the Lord, then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. So matud pa din nga kung ang mga butang nining kalibutan na is kanang naay kausaban, matud pa mausab-usab ang ginabutan sa kalibutan kay na may uncertainties diri sa kalibutan. Matud pa diri then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. So lahi gid ang kanang kuan sa to nagsaad samtang magpabilin pa ang mga hanay sa mga utang sa kalibutan, magpabilin nga nasud ang Israel, the offspring of Israel cease from being a nation before me forever. For this is what the Lord says, just as the heavens cannot be measured and the foundations of the earth cannot be explored, so I will not consider casting them away for the evil they have done. I, the Lord, have spoken. Okay, na diha. Bisan pa kuno nga ang kalangitan dili kuno masukod, ang foundations of the earth dili pud ma-explode, dili kuno asa gid ang foundation sa kanang kalibutan. So I will not consider casting them away for the evil they have done. So unsay pasabot ani? Ang covenant ni Lord dili niya sa ani nga covenant, dili na niya i-reject ang katawan sa Israel. Wala na rejection. Dili na niya i-reject. Matod pa sa pulong sa Ginoo. I will not cast off all the offspring of Israel. So sa una kay tungod atong sa dili pa ni ihatag ni ang new covenant, lahi ang dealing ni Lord sa katawan sa Israel kung makasala. In what way? In verse 28, backward sa 28. Pero dili na niya buhato ni kung ihatag niya ang new covenant. Ug sama nga nagmatngon ako sa pag-ayo aron sa pag-ibot og pagpukan, paglumpag, paglaglag ug pagdalag kadaot ngadto kanila, magmatngon usab ako sa pagtanom ug paglig-on kanila, ako ang Ginoo. Umaoy nag-ingon ni ini. Ako masawon sa English. The day is coming, says the Lord, when I will in the past I deliberately uprooted kaniadto ako silang gi-uproot, gi-ibot and tore down this nation, and I overthrew it, I destroyed it and brought disaster upon it, but in the future I will just as deliberately plant it and build it up
I the Lord have spoken. So sa una iyang gitugutan nga maibot, malaglag, iyang itapwera, matud padala siya katalagman. Pero ingon sa pag-abot sa new covenant, dili na niya buhaton na monay kanindot di nindot kaayo sa una na daghan negative iyang gitugot. Pero kung iyan ang ihatag ang bagong kasabutan, matud pa, I will not cast off the offspring of Israel for all that they have done. Sa new covenant, grabe na gid ang gugma sino, dili na siya mosibot. Iyan na yung gaksun, iyan naging protectionan, dili na niya bunal-bunal dili na niya pasakitan. Oh, grabe no. So ingana man gid gyapon ta, di ba, kung maglagot ta mamunal ta, pero kung gugma gani atong ipakuan murag luag-luag. Hallelujah. And nindot pag-abot sa 38, the day is coming, says the Lord, ang adlaw magaabot, says the Lord, when all Jerusalem will be rebuilt for me, from the tower of Hananel to the corner gate. Kana part sa new bagong kasabutan. Umabot ko ng adlaw, ang panahon nga ang ingon nga ang tibuok Jerusalem will be rebuilt for me. Matukod og balik para niya. So gusto niya ito tukuron niya balik ang iyang ang dapit sa iyang katawan og mga katawan niya from the tower of Hananel to the corner gate. So na ay rebuilding mahitabo. Tukuron niya balik. Rebuilding mahitabo. And as measuring line will be stretched out over the hill of Garib and cross to Gua. And the entire area, including the graveyard and ash dump in the valley and all the fields out in the Kidron Valley of the east as far as the horse gate, will be holy to the Lord. Grabe, the city will never be again be captured or be destroyed. Muna isa sa mga kabaguhan sa bagong kasabutan nga ang tanang dapit sa lugar sa katawan sa Ginoo mahimo ng balaan. Ang bagong kasabutan maghimo sa iyang katawan nga balaan ug ang dapit pud balaan. Balaan because where the presence of the Lord, it becomes holy. Kung na ang presensya ni Lord mahimo siyang balaan. Dili kay mapili si Lord katura mahimo balaan katong dako kay nga building, katong gwapo nga building, dili ang building makapabalaan, ang presensya ni Lord makahimong balaan sa tao ug sa dapit. Di ba katong nisaka si Lord sa Mount Sinai? Ingon si Lord ka Moses, hubo ay mong sandalyas kay kining dapit balaan. Oo. So kung naa si Lord ana nga dapit mahimong balaan. Muna siguroon kinatong ang Ginoo mag-uban nato kay aron na ang presensya ni Lord. Kung na ang presensya ni Lord na ang mapamati nato yung pagkabalaan ug kay naaman siya kabalaan man siya makaambita sa iyang pagkabalaan. Ingana siya. So sa bagong kasabutan nga ihatag ang mahitabo is may yung cleanse ang mga tao. Kay ma-cleanse ang tao mabalaan. Kung there is cleansing, nga unsay purpose sa cleansing para mahimong holy ang tao, because our God is a holy God. Holy siya, balaan siya, gusto niya mangliwat ta. Nga wala nay kabastusan, wala nay mga pulong nga manggawa sa atong baba nga kuan lain bastos or lain ang atong una lahi na gyud ang atong mga tinan-awan, dili na lain pud kay kanang tinan-awan bitaw nga na ay seduction, na ay lustful. It means wala pa pagkabalaan ana. Nga halos tan-aw nimo sa tao lustful gid na siya o lustful. And that unya ingon ta Christian pero walay pagkabalaan, and that is not right before the Lord. That is not good. Dili gid siya maayo. So kaon na ni Lord kay gusto na ni Lord sa iyang
saad sa bagong kasabutan. Kuhaon na niya tanan. Ang dapit, ang mga tao anang dapita, matarong na, balaan na, mo nang ingon ni Lord. So, we are excited to let this happen para nga wala na gidautan, dili na ta mabalaka, magabian, di na ta mabalaka nga unsay mahitabo na to, because everything will be fine and this is going to happen, and we have to pray to the Lord kaysa to ask and it shall be given. Wala ninyo na nadawat kay wala ninyo gipangayo. So all of us must pray that this thing that God has said will come to pass, because kung may tabo ni kitang tanan mabulahan og ang yawa ray magulanon kay dili na siya maka dili na siya maka lihok sa iyang gusto, because everybody is ruled and reigned by the Lord. Giharian na sa Ginoo. Kung harian na ta sa Ginoo, wala na space ang kaaway makasulod o magsamok-samok, magatag na tog negative thoughts and negative feelings and negative words. So I am very excited to let this thing to happen. And it's my desire that the revival that God has planned, that God has prophesied for the Philippines will come to pass. And all of us, His children, must continue to pray for this to come, because mo nag-ingon ni Lord sa ato ang magpadayon tag-ampo. And then, mag-prepare ta for this big thing that God will do for our country, because ipabubo ni Lord ang iyang Espiritu Santo, ipa-feel ni Lord ang iyang gugma, ipabati ni Lord ang iyang pagagamhanan that He is still the same yesterday, today, and forever, that He will set free everyone from the bondage of sin, from the imprisonment of the souls and the spirit of the people, so that the people could able to experience freedom from the power of the enemy nga nag-enslave. So ingana ang plano si Lord, sa plano sa Ginoo, wala siya ni untag plano para sa kayuhan sa katawan, and this must be revealed sa katawan sa Ginoo para makabaton og paglaom nga naa day plano ang Ginoo sa matag usa. Sa to call upon me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. So ang tao lang ginagkulang sa Ginoo. Kay ipakita daw kuno ni Lord ang mga butang nga wala pa nato nakitaan, wala pa nato na sinabi, wala pa nato na hibaw-i, because He has always miracles to let us know, and ours is to yield ourselves to Him. Ato lang itong atong kagalingon sa atong surrender, because surrendering our lives can bring us closer to Him, and as we are closer to Him, He reveals things to us nga amazing, and we can be able to be transformed kining unto the likeness, into the likeness nga that God wants us to become, nga mahimo jud ang anak sa Ginoong atong tinan-awan, atong liniukan, atong sinultian, atong binuhatan, mangliwat na jud sa Ginoo nga proud na si Lord nga He is mine, He is my child, and I will be their God and they will be my people. So i-acknowledge na tan ni Lord, ilhon na tan ni Lord di kay kanang ang Ginoo maulo o acknowledge sa ato. Ilhon na tan ni Lord sa I will be their God and they will be my people. Ako na gid ang ilang Ginoo, wala na ilain nga ilang Ginoo, ako ra jud og sila na akong katawan. So ang Dios magapanalangin siyang pulong pagkanindot sa iyang saad nga taga ihatag ni ang bagong kasabutan, ibutang sa tong kasing-kasig una-una. So kung nabutangan na ta sa bagong kasabutan sa Ginoo, matud pa naanatay sa labutan pod, kana nga bagong kasabutan naanatay sa labutan, ug matud pa makasabot na tas Ginoo mo na nga magadut-dut ta sa Ginoo, gapangitaon kay nato ang Ginoo mangita gitag time nga makaduol ta sa Ginoo, magdut-dut ta sa Ginoo, because that's part of the effect of this word, the new covenant of God for us, His people. Let us pray. Father God, thank you so much sa iyong pulong. Thank you for everything that you have revealed to your servants, so that this message can be relayed, can be revealed to your people, so that we can have hope, your people can have hope that
there is a great deliverance that you will do. There is a great, O Lord God, nga revival that you will do, O Lord, for all your people to know you, and your people will live, O Lord God, in peace and victory and in holiness, O Lord. Thank you so much, and continue to bless us all together. In Jesus' mighty name I pray. Amen.